Account review muna tayo ngayon guys. Meron tayong i-review na account ngayon. Matagalan natin siyang kilala, matagalan natin siyang kaibigan, at isa rin siya sa mga kapatid natin. Ang kapatid natin na si Reynante Deseo. So meron siyang 8.2k followers and following. 7.6k following. So unang bukas ko pa lang ng account niya, napansin ko na medyo mataas yung following. So wala naman masama sa pakikipag-follow to follow. Meron lang siyang minimal impact dun sa account credibility natin. So medyo bawas-bawasan lang natin yung pakikipag-follow to follow. Kasi yung pagkuha talaga ng followers, hindi yan kasi yan siya nadadaan sa, kumbaga, makikipagpalitan ka ng follow to follow. So nakukuha yan dun sa mismong mga content natin. So, pangalawa ko napansin, so una pag-scroll ko pa lang is ito. Yung mga ganito kasi na sinasuggest ni Meta is hindi siya talaga considered as real. So, actually nakakababa pa nga siya ng visibility ng account natin. So, yung napansin ko dito, marami siyang ganyan, yung sinasuggest and then sinesave niya as real. So, dapat hindi siya nilalagay sa Reels. So, mas maganda nga sana kung sa stories na lang para nabubura siya. Then, napansin ko rin dito, yung may mga Reels siya na hindi naka 9:16. So, dapat yung format ng video natin or yung aspect ratio natin is naka 9:16. Yung nakatayo yung camera. Hindi yung nakahiga siya. Kasi pang long form video siya. Pwede naman siya pero hindi siya totally sinasuggest ni Meta na gamitin sa pang-reels. And then meron din ako napansin dito na may mga videos din siya na picture na ginawang reels. So hindi kasi siya advisable na gawin kasi violation nga siya na static images nga siya or hindi pwede na gamitin yung picture as reels. Kasama siya sa mga violation. And then may mga picture din na ginawa niya ng reels and then nakalagay pa yung watermark ng mga brand ng cellphone. So hindi pwede ilagay yung brand ng cellphone. Tulad nitong nasa baba. Then marami rin ako nakita dun sa videos niya na nagbi-videos nga siya pero hindi naman siya nagsasalita. So kailangan niya pa rin magsalita. So pag nag-vlog tayo, magsasalita tayo yung malinaw. And then babawasan natin yung mga background noise. So mas maganda kung gagamit tayo ng mga noise cancellation ng mga microphone para maririnig na malinaw yung mga boses natin. Ako hindi pa ako nakakabili. Pero as much as possible, binabawasan ko yung mga background noise or binababa ko yung volume ng video para mabawasan yung background noise. O ini-edit ko siya. Ito siya, marami siyang ganitong klaseng post. So, bawal to kay Facebook. Kahit sinasuggest niya na i-post natin yan, hindi siya considered sa Reels. Bawal siya. So yan, tulad nito, nagsasalita siya pero may mga background noise. Ang maganda lang na isasuggest ko is lilinisin niya tong mga account niya, yung mga picture na ginawang reels, tapos yung mga ganito na sinasuggest ni Meta or ni Facebook, hindi naman considered as reels. And then, mas maganda kung magagawa siya ng reels, since technician naman siya, ituro niya or i-demo niya ng maayos para maging informative yung mga videos, para maging valid siya. Kasi marami talaga siyang nakahigang videos. No? Invalid yung aspect ratio niya. So, yun lang talaga yung napansin ko. Background noise, tapos yung malinaw na boses, and then hindi siya nagsasalita. Then itong mga sinadgestion ni Meta. Then, idadagdag ko na rin yung paggamit ng mga music galing dun sa music library. So, for the meantime, habang hindi pa kayo monetize, wag muna kayong kagamit ng mga music doon kasi possible kayong makopyright dyan. May tamang panahon para gumamit nyan pag na-monetize na kayo sa licensed music, okay?
So, wag muna. Mas magandang plain lang yung audio natin. So, wala tayong magiging problema sa copyright. Okay? So, kung ako lang, lilinisin ko siya kasi para ma-monetize na tayo. So, maganda sana yung mga videos niya kasi nakafocus lang siya sa pagre-repair o sa pag-aayos ng mga appliances tulad ng washing machine or refrigerator. So, baga, nai-demo lang na maayos or nai-salita lang na maayos yung mga pagtuturo. Maganda tong kakalabasan ng ano nito. Magiging maganda yung outcome ng pag-vlog na ito. So, kung ano ba, kung alam may talent ng ganito is, ganoon din yung gagawin ko. Yun na lang ang ituturo ko. Baga, nakafocus lang siya sa pagiging technician. Then, may konting halong mga videos na tungkol sa family. Well, okay lang yan. Pero kasi maganda yung nakafocus dun sa isang niche. And okay naman siya eh. Maganda naman yung video quality. Yun lang, meron lang siyang konting violation na hindi siya na-accept sa content monetization. So, thanks so much. So, sana may natutunan kayo at sana may apply nyo rin sa inyo. Alright.